Amen! Praise God! Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Mabuhay po ang lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Kilikao, Albay. Praise the Lord dahil tayo po ay nagpapatuloy at hayaan po natin na ang Diyos, ang kanyang presensya, ang patuloy na maghari sa ating kalagitnaan. Wala pong ibang karapat-dapat na itanghal, purihin, dakilain, kundi ang tanging pangalan lang po ng ating Panginoong Hesus. Pwede po bang bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Amen and amen. Praise God. So alam ko po na ready na po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo dumako sa pag-aaral ng Word of God, pwede po bang samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Sige po, yumukod tayo at tayo ay mag-pray. Hallelujah Jesus. Oh, we worship you, oh Father God. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil napakabuti mo. Salamat dahil ikaw ay tapat at wagas ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Mababang puso po kami na lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono at hinihiling, Panginoon o Diyos, na ikaw lamang ang malayang magsasalita at kikilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa lahat ng nauuhaw sa iyo, punuin mo po ng mga salita mo, punuin mo po ng kapayapaan ng aming mga isipan at hayaan mo pong matuto kami kung ano man ang nais at kalooban mo na marinig namin sa araw na to. Salamat po, purihin ka. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ang title po natin ngayong araw na to, When You Are Suffering, Kapit Kapatid. So mula po yan sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 15. Alam nyo po, palagi po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa pagtsatsaga nyo sa pakikinig ng ating mga sermon series. At ito pong 1 Peter, very beneficial po ito at transformative para sa ating lahat. Kaya patuloy lang po tayong lahat sa pagtsatsaga, hindi lamang po sa pakikinig at pagsusubaybay ng ating mga sermon series, pero lalo na po sa pagtsatsaga, sa pagtitiis, in persevering in faith, to the end of our lives here on earth. So magpatuloy po tayo hanggang wakas ng atin pong mga hininga, hanggat meron po tayong hininga sa ibabaw ng mundo, patuloy po tayo sa Panginoon. Amen po ba? At yan po ang burden ni Apostol Pedro sa sulat niya, for us to stand firm in the grace of God. Nakatayo, nakaangkla, nakakapit sa biyaya ng Diyos. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Ang sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ng sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. So, sinimulan niya po itong section na ito sa salitang beloved o mga minamahal. Hindi lang po ito marker to indicate a new section sa letter niya. It is also a way of stressing something very important. So, make sure po na ito ay papakinggan natin. Make sure po na ang attention po natin ay nakatuon dito kasi ito po talaga ang puso ni Apostol Pedro at ito rin po ang nasa puso ko. Ayaw naman po natin na ritual lang po o ritual lang ang ating pagdalo every Sunday. Na dapat po, every time na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ito po ay tagos sa ating mga puso. Tumatagos po ito sa ating mga buto. Kagaya ng Hebrew 4:12 to 13, ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu,
ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So dapat daw po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos tumatagos sa ating mga puso hanggang sa ating mga buto. Kasi yun naman talaga ang kailangan natin eh. Amen po ba? Alam niyo po, minsan ang salita ng Diyos masakit. Oo, pero tandaan mo kapatid, makakabuti po ito para sa atin. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, akala nila ang Word of God ay pain relief. No, ang regalo ng Diyos para sa atin. But we forget na yung pain na nararanasan natin ngayon ay kasama po yan sa regalo ng Diyos para sa atin. With that pain or hurt or suffering, God will provide yung help na kailangan natin para magpatuloy. Kasama po sa help na yon yung mga words na maririnig natin ngayon, kaya makinig po tayong mabuti. Dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19, nagbigay po si Pedro ng series of exhortations. Ngayong araw na to, dalawa lang po ang pag-aaralan natin at kaakibat po dito yung mga rason to motivate us para tayo po ay sumunod doon sa mga utos o instructions ng ating Panginoon. At yung another two, sa susunod po na linggo natin pag-aaralan. So, when you take all these instructions, as if God is saying to us, kahit patuloy po yung mga sufferings mo, ang dami-dami mong pagsubok, ang dami-dami mong problema, sinasabi po ng Panginoon, huwag kang aatras kapatid. Huwag kang lilihis ng landas, huwag kang aayaw, magpatuloy ka hanggang katapusan. So, iisa-isahin po natin ito ngayon at unang bahagi muna tayo. Hindi ko po i-discuss lahat, dalawa lang po muna. Okay? So, number 1, when you are suffering, huwag mo itong ipagtaka, kundi magpatuloy ka sa pagsasaya. So, tingnan natin sa verse 12. Sa English version, sabi, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. So, huwag mo daw ipagtataka that you are going through different sufferings. Huwag mo isipin na kapag naging Christian ka, ay magiging maayos na ang lahat sa buhay mo. Huwag mong sabihin, hala, bakit ganito? Ganito ba talaga kahirap ang maging Kristiyano? Ang hirap? So, alam niyo po, madami po talagang takang-taka. Akala kasi nila, kapag naging born again ka na, wala nang problema. So, hindi po ganon. Bakit sabi ni Apostol Pablo, huwag nating ipagtaka kung tayo po ay merong mga sufferings. Bakit po? Unang dahilan po, yung suffering, normal lang po yan. Sabi mo nga sa katabi mo, normal lang ang sufferings mo. Okay? It is not as though something strange were happening to you. So, kasama na po yan sa buhay. It's not out of this world. No? Ordinaryo lang po yan. Hindi ka abnormal na Kristiyano, normal lang po na dumaranas ka ng hirap. Hello? Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. So, hindi lang pala ikaw ang dumaranas ng ganyan. Hindi lang pala ikaw ang dumaranas ng hirap. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 9, alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Kaya kapatid, normal lang na may problema. Sabi mo nga sa katabi mo, normal lang na may problema. Kasi buong mundo po nakakaranas niyan at hindi ka po nag-iisa. Kaya magpatuloy ka. Sabi nga natin, kapit kapatid. Sabihin nga po natin ng malakas, kapit kapatid. Amen. So, ano pa po yung ibang rason kung bakit hindi tayo dapat magtaka, parang gulat na gulat tayo dahil meron tayong mga sufferings. Yung pangalawang rason po, yung suffering na yan is purposeful.
So, minsan sasabihin mo sa sarili mo, normal lang ba talaga yung suffering? Pero bakit yung sa akin, parang pasan ko na ang daigdig, parang pinagsakluban na ako ng langit at ng lupa. Sobrang hirap naman ang dinaranas ko. Alalahanin mo, walang darating na suffering sa'yo na aksidente lang. Lahat ay bahagi ng plano ng Diyos to test you. No? Yung suffering na yan, gagamitin ng kaaway para tuksuhin ka, para ibagsak ka, para ilayo ka sa Diyos. Pero that same suffering ay gagamitin ng Diyos para subukin ka kung gaano ka katatag. May plano siya, may layunin siya, not for the fire of suffering to destroy or consume you, but to purify you, to strengthen your faith, and to draw you closer to God. No, kaya sa halip na magtaka ka, sabi diyan, magsaya ka. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Tingnan natin sa verse 13. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Siyempre po, malungkot kapag merong isang taong mahal mo na nawala. O may mahal ka, mahal mo siya, at nakasakit pa sa'yo. O isang bagay na mahalaga sa'yo, tapos biglang nawala o kinuha sa'yo. Pero nagagalak tayo kasi nare-realize natin na yung meron na tayo ay higit pa sa anumang nawala sa atin, at anumang we will gain through those sufferings are far greater than what we have lost. Kaya sabi niyang dahilan kung bakit tayo dapat magalak sa kabila ng mabibigat na dinaranas natin, kasi unang-una po, you are in union with Christ. No? Sabi nga, 'di ba, in so far as you share Christ's sufferings. Kapatid, yung word na share ay koinoneo, na ginagamit natin for fellowship. Hindi ito yung pakape-kape lang o yung kwento-kwentuhan lang. No, yung fellowship po na pinag-uusapan natin dito na we have with Christ and with one another is something deeper. So, uulitin ko po yung fellowship na meron sa atin, hindi lang po ito basta yung parang may games, may puto, may pansit, tapos may kwentuhan. Yung fellowship po na pinag-uusapan natin dito, kaya tayo masaya sa kabila ng mga sufferings, it's because we have Christ. No, we have Christ. No, meron siyang something deeper na connection. Okay, nakakabit tayo kay Kristo and with an unbreakable bond. Kung akala natin yung mga sufferings na na-experience natin ay nakakapagpalayo sa atin kay Kristo, nagkakamali po tayo. God designed this for us to remember and experience our union and fellowship with Christ. So si Kristo ang dahilan bakit tayo nagsasaya sa kabila ng maraming pagsubok, para mas makilala siya, para mas maranasan ang kapangyarihan niya, para mas maging malapit sa kanya, para mas maging kamukha niya. Sabi nga ng Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya, kanyang kamatayan. So, mga nararanasan po pala natin na nangyari kay Jesus, yung mga naranasan ni Jesus, mararanasan din po natin yon. Yung mga napagtagumpayan ni Jesus, mapagtatagumpayan din po natin. Amen po ba? So, meron talagang rason. Kumbaga, kabahagi tayo, connected tayo, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Kaya, yung mga naranasan niya, pwede rin po nating maranasan yon. Pero sabi nga, yung mga napagtagumpayan niya, ay mapagtatagumpayan din po natin. Amen po ba? Praise God. Kaya meron tayong rason para hindi magtaka kung bakit, sabi nga, meron tayong mga problema na dinaranas sa buhay natin. We can rejoice still. Masaya tayo. No? Pangalawang rason, because of your future joy in Christ, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So, yung mga dinaranas natin ngayon at yung joy na nararanasan natin sa kabila noon ay paghahanda sa atin sa darating na future
joy. So, anong klaseng joy po yun? Ang sense po ay to increase yung expectations natin, to heighten the kind of joy awaiting us. You know, this is forward-looking. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 12, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. So, future joy po yan. Meron na tayong joy that is inexpressible and filled with glory. No, pero in the future, sabi nga, when His glory is revealed, sa pagbabalik ni Jesus, when all sufferings will cease, all our struggling with sins will be over. We will see Jesus face to face and we will be with Him forever. No po? Kasama na natin, kapiling na natin ang ating Panginoon. At kung anong klaseng joy ang mararamdaman mo, ibang klase po yun. So, because of your union with Christ and your future joy with Christ, you rejoice right now. Ngayon pa lang ay pwede na po tayong magalak. Amen po ba? Simula pa nga lang po ng sulat ni Pedro, ganito na yung tono niya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. So, he is being consistent hanggang sa dulo ng sulat niya, si Pedro po. No, kasi tayo po, natural sa atin na pagtataka, di ba? Nagtataka tayo. Natural sa atin kapag may sufferings, na didismaya tayo at nalulungkot tayo in response to all the sufferings na na-encounter po natin. But in the midst of sufferings, and not just joy after our sufferings are over, is a supernatural work of the Spirit. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is joy. No, kaya 'di ba naalala niyo po ba yung kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Naalala niyo po ba yung kanta na 'yan? Di po ba ang makakakanta lang po nito ay yung pinananahanan ng banal na spirito, kasi may bunga yung banal na spirito, yung kagalakan. Kaya kahit may sufferings, kahit merong hirap, kahit merong mga pagsubok, napakahirap ng pinagdadaanan natin sa buhay, still kaya nating magsaya. Still, kaya nating, sabi nga, magalak dahil hindi na natin ito pinagtataka, dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo sa journey ng buhay na ito. And number 2, ano po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo sa 14 to 15 ng 1 Peter? When you are suffering, wag namang dahil sa paggawa mo ng masama, kundi dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Basahin ko po. Sa verse 14, if you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. Sa verse 15, but let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. So, nagbigay po si Pedro ng ilang gawaing o gawang masama, pero example lang po yan. In general, ang point niya ay sabihin, syempre naman, di po ba, ayaw naman talaga natin na may mangyayaring masama sa atin. Ayaw naman nating meron talagang suffering sa buhay natin. Pero kagaya nga na napag-usapan natin kanina, normal lang po ang suffering. Kaya kung magsasuffer ka man, make sure na huwag namang dahil sa paggawa mo ng masama. Hello? Dapat din naman kasi nating alalahanin na ang ibang mga difficulties na na-experience natin ay dahil sa consequences ng mga kasalanang nagagawa po natin. For example, 'di ba, yung bankruptcy, kaya tayo nalulugi, 'di ba? Nauubusan talaga tayo ng mga kabuhayan kasi marami pong mga tao one day millionaire. O di man yung iba nangungutang para lang sa luho.
'di ba, magarbo para may sa paggastos o dahil sa maling paghandle ng pera, kaya sila naghihirap. Meron naman iba, nagsasuffer, nagkakasakit ng malala kasi kumakain po sila ng mga bawal na pagkain, mahilig silang magpuyat, inaabuso nila ang kanilang katawan sa mga bisyo, kaya naman ang katawan, syempre, natural reaction po niyan ay humina ang immune system, kaya nagkakaroon po ng mga sakit at karamdaman. So, nasisira ang mga pamilya kasi inaalaw na merong third party. So, dahil sa wrong choice, wrong decision, equals po ito sa mga suffering talaga. Kaya, kailangan din po, sabi nga, pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo, hayaan naman natin na yung mga sufferings natin dahil sumusunod tayo kay Kristo, hindi dahil sa tayo mismo ang parang kumukuha ng bato na ipupukpok sa ating mga ulo. Nakuha nyo po? May mga sufferings po kasi ang tao na dahil sa mga maling choices o decisions na nagagawa niya sa kanyang buhay. So, minsan may mga mananampalataya po, may pagkakataon na nagsasawa na tayo sa pagsunod. No, lalo na po kapag mahirap na din ang magiging kapalit nito. Halimbawa, di po ba yung iba ang hirap maging volunteer worker kasi di ba wala namang sweldo. So, may iba po, they are tempted na huminto na lang kasi nga napapagod na. Pero kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, kapit lang. Okay, kapit lang po tayo. Huwag kang magsasawa. Hello, sabi mo yan sa katabi mo. Kapit lang kapatid. Huwag kang magsasawa. Sabi ng Galatia, chapter 6, verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, wag po tayong magsasawang gumawa ng tama. Yan, halimbawa po, instead of being faithful sa asawa, no, stay loyal no matter what, or pagiging, sabi nga, sexually pure na mga singles, wag po agad isusuko yung bataan hanggat hindi pa po kasal, no? Sabi nga, gawin pa rin natin yung tama kahit mahirap na yung marriage life. Gawin pa rin natin yung tama, stay loyal. Ang hirap maging pure, no? Parang nakakatukso, halimbawa sa mga singles na isuko na ang kanyang virginity o ang kanyang pagkababae. Pero stay pure, manatili po tayong puro. Kasi alam natin na yun ang tama. Kahit marami nang gumagawa ng mga live-in, di po ba, nagsasama ng hindi kasal. So, iba nakikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ang iba nahuhulog sa tukso, pumapatol sa mga maling relationships, kagaya po ng mga same-sex relationships. Pero mas mabigat at masakit ang mga consequences nito. So, ang exhortation niya sa atin, sa verse 14, if you are insulted for the name of Christ, magpatuloy tayo sa pagsunod kay Kristo, even if we suffer for it. So, magpakatatag po tayo. Kapit lang kapatid. So, hindi maiiwasan ang suffering kahit anong gawin mo. Hindi mo maiiwasan ang pag-insulto ng mga tao. So, make sure when you suffer ay dahil sa pagsunod mo kay Kristo. So, meron po tayong makikitang tatlong dahilan dito kung bakit magpapatuloy tayo kahit iniinsulto na tayo dahil kay Kristo. Una po, because your identity is in Christ. Hello? Yun ang ibig sabihin ng Christian. You bear His name for the name of Christ. So, to suffer dahil sa paggawa ng masama, identity po yan ng mundo. Yan ang identity ng mga makasalanan. Kaya sila nagsasuffer kasi nga pumapasok sila sa gulo, pumapasok sila sa mga kung ano-anong mga bagay na hindi tama. Kaya nagsasuffer po sila. But to suffer dahil sa paggawa ng mabuti, you identify with Christ. You follow in His steps. No, sabi nga, ito yung dahilan. Kasi tayo po ang pinangahawakan natin. Nakakabit na sa atin ang pangalan ni Kristo eh. Amen po ba? Lalo na kapag born again na tayo, Christian na tayo, talagang nakakabit na sa atin ang pangalan ni Jesus. Kaya ano man yung gawin natin, hindi lang tayo yung napapahiya. Kasama pong napapahiya ay ang Panginoong Hesus kapag po gumagawa tayo ng masama. Amen? Pero kapag gumagawa tayo ng tama,
unang napaparangalan din ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, kahit iniinsulto na po tayo, ang dahilan po natin, hindi tayo susuko, your happiness is in Christ. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, you are happy. Dahil ang kasiyahan mo ay na kay Kristo. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 10 to 11, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you or falsely on my account. So kapatid, masaya ka dahil ang kasiyahan mo hindi nakatali sa comfort na na-experience sa mundong ito o sa papuri ng mga tao sa mundong ito o sa pagiging successful ayon sa standard ng mundong ito. Masaya ka dahil ang kasiyahan mo ay nakatali kay Kristo. Amen po ba? So masaya po tayo. Sino po bang masaya dito? Magsabi ng malakas na Amen. Amen. So hindi po dahil mapera tayo, hindi po dahil sikat tayo, hindi po dahil powerful tayo, masaya tayo dahil ang kasiyahan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So ikatlong dahilan po, masaya pa rin tayo, hindi tayo sumusuko kahit iniinsulto na tayo. Kasi your power is in Christ. No, you are blessed because the Spirit of glory and of God rest upon you. So sa mga panahong pinanghihinaan ka, because of your sufferings, sa mga panahong you are tempted to sin, because of your sufferings, remember that the strength to continue and the power to fight is in you. Amen po ba? Kaya tayo patuloy na lumalaban, patuloy tayo nakakapit, patuloy tayo, hindi tayo sumusuko dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay nananahan sa atin. Yun po yung Holy Spirit na nasa iyo. That's the power of Christ. That's the power of God available for you 24/7. So hindi yan, yung Espiritu po ng Diyos, hindi yan tumatambay lang sa iyo. Tapos kapag mahirap na, umaalis na. Kapag nainis na, pag matigas na ang ulo mo, umaalis na. The Spirit rests upon you. He is there to stay. He will never leave you. Kapatid, tandaan mo yan. Sa panahon na nahihirapan ka, hindi ka iniiwan ng Panginoon. Lahat tayo rito may suffering in one way or another. Amen po ba? Minsan nga yung pangiti-ngiti nating mga katabi, yung pangiti-ngiti nating mga kapatiran, akala natin walang pinagdaraanan yan, pero may mabigat na yan na pinagdadaanan, pero nakakangiti pa rin because the power of Christ rest upon them, rest upon you. Amen po ba? Yung suffering na yan, dahil sa pagsunod mo kay Kristo, hindi ka pinanghihinaan ng loob. Dahil si Kristo ay nasa iyo at kasama mo. Ang kapangyarihan niya at kagalakan niya ay nasa iyo. So, sabi nga, it's better to suffer for doing good than for doing evil. So, nagsasakripisyo tayo, may hirap tayo. Sabi nga, nagagawa po natin ito kasi nasa atin po ang kapangyarihan. And it is better na nagsasakripisyo tayo dahil kay Kristo. Dahil gumagawa tayo ng kabutihan. Dahil pinipili nating gawin pa rin ang tama kahit mahirap na, kesa naman lumiliko tayo ng landas, gumagawa tayo ng sarili nating plano, lumilihis tayo sa kalooban ng Panginoon, pero sa kaduluduluhan naman pala nito ay kapahamakan. Kaya kapatid, when you are suffering, kapit lang sa Panginoon. Kitang-kita tayo ng Diyos at meron siyang magandang plano sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya sa oras na to, tayo pong lahat ay patuloy na lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa Diyos dahil meron tayong rason para magpatuloy, meron tayong rason para hindi magtaka sa mga problema, meron tayong rason para patuloy na magsaya at meron tayong rason na magpatuloy dahil kay Kristo Jesus na sumasa atin. Amen? Sige po, tayong lahat ay umukod at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga kapatid namin na hindi sumusuko, hindi tumitigil, Panginoon. Lord, maraming mga bagay, pagkakataon o circumstances, Panginoon, na humahatak palayo sa kanila.
palayo sa gawain, palayo sa presensya mo, but in the mighty name of Jesus, Lord, dahil makapangyarihan ka, Panginoong Hesus, na sumasa amin. Nakakayanan po, Panginoong Hesus, ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na buong buo sa isip, buong buo sa puso, sa aming pang-araw-araw na buhay, ipasakop namin ang aming mga desisyon. Lahat ng aming iisipin at paplanuhin, ikaw po, tanging ikaw ang masunod sa aming mga buhay. Lord, sinabi mo kung hindi magsasawa, Panginoon, sa paggawa ng tama, kung hindi magsasawa sa paglilingkod, Lord God, sa hanggang finish line, O Lord, kayo po, Panginoon, ang may nakahandang gantimpala para sa bawat isa. But Lord, kung dumaraan man sila sa napakatinding hirap na po ng problema o pagsubok sa kasalukuyan, tulungan niyo po, Panginoon, na makaahon at makabangon. Yakapin mo po ng iyong presensya, ng iyong banal na spirito sa mga oras na to, dahil lahat ng nakatingin sa iyo, Panginoong Hesus, lahat na nagtitiwala sa iyo, Panginoong Hesus, lahat na ang kanilang pag-asa ay ikaw, O Diyos, hindi po mawawala ng kabulukan, hindi mo po bibiguin, patuloy po, O Diyos, na iyong tutulungan at lilingapin. Kaya sa mga oras na to, in the name of Jesus, O Lord, hindi po malilimitahan ang kapangyarihan mo to strengthen, to empower, to embrace your people, O Father God, diyan sa Kilikao Albay. O Diyos, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang kasama po nila araw-araw. Ikaw, Panginoong Hesus, ang pangalan mo, ang patuloy na naitatanghal sa Mighty One Kilikao Albay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga manggagawa. Pagpalain mo po lahat na nagtsatsaga mula sa maliliit na kontribusyon sa bawat ginagawa ng iyong mga anak. Hindi po to babalik ng walang kabuluhan. Hindi man mapantayan o matumbasan ng tao ang paglilingkod, pero Lord God, ikaw ang mapagpalang Diyos, Ama sa langit, mayaman, na kayang magbuhos ng iyong ibayong pagpapala, at ikaw pong mag-supply ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Jesus, sa iyo lamang kami titingin, sa iyo lamang kami maglilingkod. Ito ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan. When sufferings comes, kapit lang, kapatid. Amen?